Manda Baliw na dismaya kay Saito. Batas pumabor kay Cripply sa kontrobersyal na labang Ban vs Cripply. At sumpa ni Badang nagkatotoo na naman. Alamin natin ang mga yan, so tara. Na-upload na nga ang labang Saito vs Manda Baliw na nangyari nitong nakaraang Unibersikulo 13. Nakuha nga ni Manda Baliw ang panalo pero hindi ganun kasolid ang battle. Dahil more on freestyle lang ang binanat ni Saito sa buong laban. After nga ng laban nila, sinabi ni Saito na naghanda naman daw talaga siya. Pero hindi niya daw alam bakit pag nasa stage, nag-iiba na. Kaya ng dati, ano pa ba? Pero hindi, naghanda talaga ako rito. Ang problema lang, bakit pag nasa stage yun na nawawala yung ano ko? Parang nawawala ako sa sarili ko. Pero maganda, classic laban, sobra. Tanga na, deserve ni Manda to. Mukhang totoo nga ito. Dahil inispit nga ni Saito kamakailan yung mga linya niya na hindi niya na-spit noong laban niya kay Manda Baliw. Alam niyo, hindi ako nagsulat sa laban namin ni ano, ni Manda Baliw, nagsulat ako. Wala ako sa round 1 eh. Ako. Kasi hindi ako makain nun. Buti pa ibang artist nakakain eh. Sa round 1 ko rin gusto niya marinig. Yango, kain ka na. Kamusta? Salamat sa wakas. Matupad na yung pinapangarap mo na laban. Sensya ka na ha. Busy. Kaya mo kasi inaasikaso. Trabaho, taping, obligasyon. Nakakalito na. Tapos yung asawa ko, 5. Bakit yung babae, halikan ako 5. Sigawan. Kaya magpasalamat kang upal ka, kahit masahol pa sa hype yung ugali mo, pinatulang kita. Hindi ako naligaw eh. Dapat yun ano eh. Bata pa lang, mulat na ako sa hubad na kapaligiran. Sa mura kong edad, hinig na ako sa maraming karanasan. May kapangyarihan nga ako eh. Kailan ko nang natagpuan. Pag nakikita ko ang isang tao, bagay, hayop. Alam po kung ano ang pinagmulan. Sa katotohanan, alam po kung anong lahi ang iyong pinanggalingan. Wala ako dun. Yung kapiraso lang na yun, sumira ng pong 3 round. Kung sana na-spit lahat ni Saito yung mga pinaghandaan niya, mas maganda sana yung kinalabasan ng battle. Isa nga sa napansin ko sa takbo ng laban, yung real talk ni Manda Baliw sa round 3. Ang solid nun. Tinulugan lang ng crowd. Pero para sa akin, tagos yung real talk na yun kay Saito. Hirap ka. Mahirap din ako. Laking kalsada ka. Parehas tayo. Wala ka ng magulang. Hindi ka nag-iisa. Malungkot ang buhay mo. Ikaw lang ba? Panay paawa at drama sa buhay to, tas iba ang sinisisi. Tandaan nyo, ang tunay na kalaban natin ay kahirapan at sarili. Labanan natin ang tahimik. Lahat tayo sa pagsubok gustong makatakas. Kung nakaahon ka man sa kalaban, huwag mong iangas. Kanya-kanya tayo na mga nalagpasang malas, huwag mong iyabang mga hirap mo, nakala mo ikaw lang nakaranas. Marami kang karanasan, pero di ka natuto. Nagkaroon ka ng karangyaan, pero inabuso. Pera, babae, droga, nilamong ka ng tukso. Kaya minsan kang bumagsak dahil wala ng Diyos sa iyong puso. Dati gusto kitang makalaban talaga, pero nung nakita ko naging pabaya ka, parang ayoko na. Ngayon nagbalik ka, tila nakakaduda. Sa rap battle, meron ka pa bang gutom o baka gutom lang ang sikmura? Saito, nantitrip ka na lang dito, matagal na kaming mulat. Hindi ka magaling mag-freestyle, tamad ka lang magsulat. Sa kabilang balita naman, nireview na nga sa wakas ni Batas ang kontrobersyal na labang Ban vs Cripply. Dahil marami ngang mga fans at isa na ako dun sa naghihintay kung ano bang masasabi niya sa naging laban na yun at kung sino ang tingin niyang nanalo. At base nga sa scorecards ni Batas, nakuha ni Cripply ang panalo. Sa round 1 nga ni Batas, nakuha ni Cripply ang round na yun. 15 points para kay Cripply, habang kay Ban naman ay 6 points. 2, 3, 4, 5, 6 is to 15 kay Cripply, no? Tingnan natin round 2. Round 2 naman, para kay Batas ay tie. Dahil sobrang lakas ng material nila sa round na ito. At sumabay talaga si Ban. 15, pareha sila. So tie, second round niya, no? So first round nakuha ni Cripply, second round tie. Parehas okay. Tingnan. At sa round 3 nga, nakuha ni Cripply ang round na ito. Pero close na close lang. Kuha ni Cripply ang round 1 saka 3 sa akin. Tapos tie sila sa round 2. Bagamat nakuha ni Cripply ang panalo,
Base sa scorecards ni Batas, naiintindihan naman daw niya bakit si Ban ang nanalo. At deserve naman daw talaga ni Ban ang pagkapanalo kontra Cripply. Pero gets ko rin kung bakit si Ban ang binoto kung bakit si Ban nanalo. Yung mga ibang angles niya parang parang lock siya na hindi mo pwedeng nadyahin na hindi mo siya iboto para manalo 'di ba? Dahil kung paano niya ginamit yung judges sa material niya, kung paano niya ginamit yung crowd sa material niya. Parang may kasamang psychology, 'di ba? At sa huling balita, isa nga si Tito Badang sa bandalas ma-mention sa mga review ng mga battle MCs katulad ni Akata at Looney. Grabe ang mga halakhakan nila pag si Badang ang nire-review nila. Dahil nga dito, tila nagbitaw ng sumpa si Badang para sa mga nambubuli umano sa kanya. Aniya, dadapian din daw ng mga sakit ang mga ito at yun daw ang bawi niya kung mangyari. At nangyari nga ito kamakailan kay Akata dahil na ospital ito at sinabi ni Tito Badang dito na iba ang salita niya. Matagal ko nang sinabi to sa'yo, no? Yung pagiging, sige, mangupal ka na mangupal. Bahala na si Lord sa'yo. Ganun kasi ako, nakakita mo ba akong gumagante? Hindi ako mapaghigante. Hindi nga kita kinasuhan kahit marami na akong ebidensya. Pero nanatili pa rin ako kalmado. Sabi ko si Lord na bahala sa'yo. Ito naman, hindi ko ito kakatuwa. Huwag mo ako masyadong pagtawanan, huwag mo ako masyadong kupalin. Kasi nga, sabi nga, di ba, lagi kong sinasabi sa post ko, ang tao nagmamataas ay siyang ibababa at ang tao nagpapakumbaba ay siyang itataas. So ikaw kasi masyado mo na akong ginamit, masyado mo akong ipinahiya sa lahat ng bagay na tapos na sa mga issue. Ginagawa mo pa rin akong content. Pero okay lang naman sa akin yun. Basta pag gumawa ka, hindi naman ako gaganti talaga sa'yo. No? Si Lord lang talaga. Papasa Diyos lang talaga kita. Maniwala ka sa akin yung mga matindi ang dila ako, di ba? Sinabi ko na yan sa'yo. Kamakailan lang din nagbigay si Tito Badang ng reaksyon sa mga sinabi sa kanya ni Kairam at Looney. At dito nga sa huling video niya, sinabi niyang babawian din ng mga ito sa kalusugan. Tandaan ninyo, ang katalinuhan o fame sa mundo ay panandalian lang yan. Cancer ka, nagkasakit ka, o ano pa masakit mo, wala na yan. Kahit ano pang galing mo. Hindi mo na kayang mapagaling yung sarili mo. Kahit sino ka pang Poncio Pilato ka, no? Kaya masasabi lang ni Tito Badang, may araw din kayo. Sa kalusugan kayo babanatan. Bagamat ganun ang sinabi ni Badang, concern pa din ito sa hari na tugma. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa sumpa ni Badang? At tingin nyo ba dapat magretiro na si Saito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.